Muli, andito ang inyong lingkod upang magbigay muli ng karangalan para sa ating Panginoon. Katapusan muli ng buwan ng Oktubre at sa ating mga telebisyon ay nakakakita tayo ng mga horror movies sa ating mga paligid. Merong mga evil costumes, mga evil decorations, or pagtanggap o pagbibigayan ng mga candies at pagsindi ng mga kandila at Halloween party celebrations. Ngunit ang mahalagang katanungan, is it okay to celebrate Halloween? Tunay bang ayos lang na makibahagi sa gawain ito? Ang Halloween celebration or ang tinatawag din nating All Souls Day or ang All Saints Day. Ating pag-aralan ang tunay na pinagmulan nito pamamulat sa katotohanan. Ang Halloween ay pinagmulan at ipinagdiriwang ng mga Druids. Sila ang miyembro na matatas na rangko ng uri ng pari sa mga sinaunang kultura ng Celtic. Gayun din, ang mga Druids ay may mga legal authorities, adjudicators, law-keepers, medical professionals, and political advisors. Ito'y unang pinagdiwang sa Britain, sa France at saka sa Ireland bilang parangal kay Samain ang Panginoon ng mga patay. Ito ay isang paganong relihiyosong selebrasyon upang salubungin ang pag-aani sa pagtatapos ng tag-araw at simula ng panahon ng taglamig. Sa Halloween holiday na ito, sila ay naghahanda ng paboritong pagkain ng yumaong pamilya, kamag-anak o minamahal sa buhay sa sementeryo ng October 31 ng gabi. At dahil pinaniniwalaan nila na ang yumaong spiritong iyon ay bumabalik sa kanyang libingan kapag naamoy ang pagkain ni handang iyon sa araw ng bukas, Nobyembre 1. Gayun din nilalagyan nila ng kandila ang paligid ng kanyang libingan upang makita ng yumaong spiritong ito ang kanilang ginagawa para sa kanya o bigyan liwanag ang daan para sa mga kaluluwang ligaw. At meron din mga nagsusuot ng mga scary costumes, maskara at iba pang mga pagbabalat kayo, disguise, upang maiwasang makilala sila ng mga masasamang espiritu. At ang tradisyonal na kulay ng Halloween ay itim at orange mula sa Celtic. Para sa mga ito, ang itim ay kumakatawan sa kamatayan ng tag-araw at orange naman ay sumisimbolo sa panahon ng pag-aani ng taglagas. Ating talakayin ng ilan sa mga klasikong tradisyonal na pinagmulan ng Halloween holiday. Una, ang carving jack o lanterns. Ito ay tradisyon ng pag-uukit ng mga jack o lantern gamit ang mga singkamas sa halip ng mga kalabasa na nagmula sa Ireland. Ito ay hango sa isang alamat tungkol sa isang lalaking nagngangalang Stingy Jack na paulit-ulit na ikinulong ang Diablo at sinabing kanya lamang itong papalayain kung ito'y hahayaan niyang hindi mapunta sa impyerno kapag siya'y namatay, kaya'y sila'y nagkasundo. Ngunit nang namatay si Jack, ang kanyang kaluluwa ay hindi pala makapasok sa langit kaya't napilitan siyang gumala sa mundo magpakailanman. So binagyan siya ng Diablo ng isang burning lamp of coal na isang inukit sa singkamas upang lumiwanag ang kanyang daan. At gayon din naman ngayon ay nagsimulang mag-ukit ng mga nakakatakot na muka sa kanilang mga sariling kalabasa o mga singkamas. Pangalawa, ang trick or treating. Tatlo ang pinagmulan ng trick or treating. Una, mula sa Celtic practice o tradisyon, sila ay nag-iiwan ng pagkain sa labas ng bahay upang payapain ang espiritu na naglalakbay sa mundo sa araw ng Halloween, Nobyembre 1. Pangalawa, mula sa Scottish practice, ang tinatawag na candy boon. Para sa kanilang trick and treating, dito ang mga bata at mahihirap na matatanda ay nangungulekta ng pagkain at pera mula sa mga lokal na tahanan bilang kapalit ng mga panalangin para sa mga patay sa araw din ng Halloween, Nobyembre 1. Ang ikatlong teorya naman ay namula sa Amerika, ang kanilang tinatawag na belly sneaking, trick or treating. Dito naman ang mga bata ay nagbibihis ng kasuotang nakakatakot. Pagkatapos ay magbabahay-bahay sila at magpapahula sa mga nasa hustong gulang ang kanilang pagkakakilanlan. At kung hindi sila makilala, sila ay gagantimpalaan ng pagkain. Ngunit ang pinakamahalagang katanungan, ano nga ba ang sinasabi ng Diyos patungkol dito sa paganong selebrasyon na ito ng Halloween holiday? Ilan sa mga babala ng Panginoon patungkol po dito ay makikita natin sa Book of Deuteronomy chapter 12 verses 29 to 30. Nasusulat, kapag napalayas na ni Yahweh ang mga tao sa lupain ng Kanaan at kayo na ang nakatira roon, huwag ninyong tutularan ang kasuklam-suklam nilang gawain, ni huwag ninyong ipagtatanong ang ginagawa nilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos na magtanong man lang ang mga Israelitang ito tungkol sa mga paganong relihiyon sa paligid nila, sa mga maling tradisyon na kanilang gawain. Dahil sa lugar na ito, sa Kanaan, ay laganap ang idolatry, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya't napakadaling madala sa tuksong ito at mahirap labanan. Ang pag-iwas ng buong kakayahan at pagsunod ng buong katapatan sa kalooban ng tunay na Diyos ang susi upang mapagtagumpayan ang gawaing liko na mula sa panlilindang ng demonyo. Pangalawang babala ng Diyos na makikita natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 21. Nasusulat, hindi kayo makakainom sa saro ng Panginoon at sa saro ng demonyo. Hindi kayo maaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng demonyo. Ito ay tumutukoy sa tunay na dedikasyon mo sa Panginoon. At tingnan naman natin ang mga utos ng Panginoon sa Book of Ephesians chapter 5 verse 11. Nasusulat,
Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18 nasusulat, huwag kayong makikisama sa mga hindi sumasampalataya. Maari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maari bang magkasundo si Kristo at si Belial, ang demonyo? Ano ang kaugnayan ng nananampalataya sa hindi nananampalataya? O ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosa ng mga pagano? Ang Diyos rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. Bilang isang tunay na mananampalataya, napakahalaga. Una, naiwasan ang walang halaga na mga gawa ng masasama at ng kadiliman, maging anumang tradisyon ng mga pagano na nagbubunga ng kasalanan. Pangalawa, ang ilantad o sabihin ang katotohanan ayon sa salita ng Diyos. Ang ganito mga likong gawain, maling tradisyon na mula sa demonyo sa mga taong nakikiisa dito. At bilang isang tunay na mananampalataya ay dapat ay maging maibigang magsalita para sa katotohanan, kabanalan at magpatotoo para kay Hesukristo. Karagdagang pangutos at paalala mula sa Biblia. Ephesians chapter 5 verses 15 to 16 nasusulat, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalinong, di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. 1 Thessalonians chapter 5 verses 21 to 22 nasusulat, suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ng mabuti, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Bilang isang tunay na mananampalataya, hindi ganap na maiiwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Ito'y dahil tayo nabubuhay pa sa isang makasalanang mundo. Gayunman, ang pagsunod ng buong pagkatao at katapatan sa Diyos ang susi upang makaiwas sa lahat ng uri ng kasamaan dito sa mundo. Book of James chapter 4 verse 7 nasusulat, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Ephesians chapter 6 verses 11 to 12 nasusulat, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng diablo, sapagkat kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Bilang isang tunay na mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Hesus, ang mga masasamang nilalang na ito'y ating nagiging mga kaaway. Sinusubukan nila ng paulit-ulit at walang sawang mga kapamaraanan nila upang tayo ay ilayo sa Diyos at bumalik sa pamumuhay sa kasalanan. Bagaman tayo nakakatiyak na sa ating tagumpay, dapat pa rin tayo makibahagi sa pagkikibaka dito sa lupa hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus upang tayo ay sunduin patungo sa langit, dahil si Satanas ay patuloy na nagipaglaban sa lahat ng nasa panig ng Panginoon. Kailangan natin ng sandata upang talunin ang Satanas. May mga sandata na pinagkaloob ang Panginoong Hesus para sa kanyang mananampalataya at tagasunod. Una, ito ang kanyang banal na espiritu na kasakasama natin magpakailanman. At pangalawa, ang kanyang baluti, God's armor. Mga paalala kaibigan, ang All Saints Day ay hindi po patungkol sa Halloween parties, pagbibigayan o pagtanggap ng mga candies, pagko-costume ng mga scary or mga disguise costumes or mga evil decorations. Ito po ay isang pag-alala sa ating mga yumaong minamahal sa buhay. At maaari po natin silang alalahanin araw-araw at hindi lamang po sa araw ng Nobyembre 1. Ang pagdalo sa sementeryo ay hindi po masama. Ngunit tandaan po natin, hindi na po natin dapat kinakausap o pinagdarasal pa ang yumaong ating mga minamahal sa buhay. Humingi ng gabay sa kanila o ng tulong. Tayo po ay dumiretso sa iisang Diyos, ang may kontrol at may lalang ng tao, ang Panginoong Diyos. Una, dahil kailan may hindi na maaring bumalik pa ang kaluluwa ng isang yumauna. At pangalawa, ang kaluluwa po ng yumauna ay dumidiretso na sa langit or sa Hades. Hebrews 9:27 nasusulat, itinakda sa tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. From Book of Job chapter 7 verses 8 to 10 nasusulat, kaunting panahon na lang at ako ay papanaw, di na ninyo ako makikita at di na matatagpuan, tulad ng ulap na napapadpad at naglalaho. Kapag namatay ang tao, di na siya makakabalik sa mundo, hindi na siya makakauwi kailanman. Tandaan po natin kapatid na walang kaluluwang yumauna ang maaaring manahan o magpalaboy-laboy o bumalik pa dito sa mundong ito. Kung mayroon man kayong makita, sila ang kampo ng demonyong gumagaya sa anyo ng mga nilalang at paniwalaan ng kasinungalingang makakabalik pa ang kaluluwa ng yumao dito sa mundo. At kadalasan, ang mga nakakakita ng mga ito ay ang mga wala pang Diyos sa kanilang mga buhay. Ito ay isang malaking panlililang ng demonyo. Ang nasusulat, John chapter 10 verse 10. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ito ang trabaho ng demonyo. Tandaan din po natin ang kaluluwa ng yumauna at ang masasamang espiritu ay magkaiba po. Ang kaluluwa ay bumabalik sa Diyos pagkatapos po ng kanyang pisikal na kamatayan. At ang masasamang espiritu naman po ay kampo ng demonyo. 1
1 Peter chapter 5 verse 8 nasusulat, "Humanda kayo at magbantay, ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na umahanap ng masisila." Sa mga oras na ito kapatid, dating nawa makita ang kahalagahan ng buhay natin at ng buhay ng bawat isa. From Book of James chapter 4 verse 14 nasusulat, "Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad mawawala." Kamusta naman kabayan? Paano natin pinapahalagaan ang buhay natin dito sa lupa? Ito nga ba'y tunay na nagagamit natin sa makabuluhang bagay o sa mga makamundong bagay? Tulad po sa pagkikisa sa paganong selebrasyon ng mga Halloween celebration parties, mga candies na pagbibigayan at pagtanggap at pagsuot ng mga Halloween costumes or mga disguise, ito po ay mga maling kaparaanan na ginagamit po ng demonyo upang tayo po'y maniwala na ang mga kaluluwa'y muling bumabalik dito sa mundo. Ngayong araw po'y naway na pagpala ang bawat isa at naliwanagan sa katotohanan ng pinanggalingan ng Halloween party celebration holiday na paganong selebrasyon na ito. Huwag po natin kalimutan, sa Book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 13 nasusulat, "Sa kabila ng lahat na ito, isa lamang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao." Siya ang Diyos ng katotohanan, ang Diyos na may likha ng buong langit, lupa at sangkatauhan, at ang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa kasalanan ng sanlibutan dahil sa kanyang masidhing pagmamahal at habag sa atin, sa iyo, at sa akin. Sa ating pagtatapos, nawa, isabuhay po natin ang katotohanan ayon sa salita ng Diyos. Pahalagan po natin ang ating buhay para sa Diyos at gayon nawa, pahalagan din po natin ang buhay ng iba habang sila po ay nabubuhay. All glory to God.